السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sa makalawa, ika-23 ng March, ay isang napakahalagang araw sa kasaysayan ng Jamaat Ahmadiyya. Ito ay dahil noong ika-23 ng March 1889, sinimulan ni Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. ang pagtanggap ng bay'at, panunumpa ng katapatan, na siyang naging pundasyon ng Jamaat Ahmadiyya. Ang pangyayaring ito ay isang katuparan ng pangako ng Allah Ta'ala na ipinahayag kay Hazrat Masih Maud a.s. at isang pagsakatuparan ng mga propesiya ng banal na propeta Muhammad Mustafa SAW. Noong panahong iyon, ang Islam ay nasa matinding pagsubok. Ito'y tila isang bangkang inaanod sa malalakas na alon ng paninirang puri mula sa ibang mga relihiyon, partikular mula sa Kristyanismo. Sa kasalukuyan, sa kabila ng pagiging mayaman ng ilang bansang Muslim dahil sa yaman ng langis, ang kanilang dangal at reputasyon ay ganap nang nawala. Noong itinayo ni Hazrat Masih Maud a.s. ang Jamaat at nagsimulang tumanggap ng bay'at, ang kanyang puso ay punong-puno ng matinding kalungkutan para sa Islam. Sa panahong iyon, sunod-sunod ang malupit na pag-atake sa Islam mula sa iba't ibang relihiyon, lalo na mula sa Kristyanismo. Ngunit walang sinumang Muslim na lumalaban o sumasagot sa mga akusasyon laban sa Islam. Sa halip, ang mga Muslim na scholar ay takot at hindi kumikilos. Umabot pa sa puntong maraming Muslim ang tumatalikod sa kanilang pananampalataya at lumipat sa Kristyanismo ng maramihan. Noong panahon iyon, si Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. lamang ang tumindig sa utos ng Allah Ta'ala upang ipagtanggol ang Islam. Kanyang hinarap ang iba't ibang relihiyon at sekta tulad ng Arya Samaj, Brahmo Samaj at Kristyanismo at iba pang hindi naniniwala sa Diyos laban sa kanilang mga mararahas na pag-atake sa Islam at sa banal na propeta SAW. Sa pamamagitan ng kanilang mga sulatin at talumpati, si Hazrat Masih Maud a.s. ay matapang na lumaban. Bago pa man siya tumanggap ng bay'at, siya ay sumulat ng isang mahalagang aklat na itinawag na Barahin ni Ahmadiyya. Ang unang 4 na bahagi nito ay nailathala noong 1882 at 1884. Sa aklat na ito, kanyang inilatag ang hindi mapapabulaan ng mga patunay na ang Quran ay tunay na salita ng Diyos, na ang Islam ang pinakahuli at kumpletong relihiyon, at na si Propeta Muhammad SAW ang pangwakas na propeta. Siya rin ay nagbigay ng hamon na kung may sinuman na makakapagbigay ng kahit isang kapat
o isang 5 na mga argumento upang pagsinungalingan ng kanyang mga inilatag na katibayan, ay bibigyan niya ito ng gantimpalang 10,000 rupees na isang napakalaking halaga noon. Dahil sa aklat na ito, muling lumakas ang loob ng mga Muslim na pagtanto nila na ang Islam ay isang malakas at tunay na relihiyon at wala silang dapat ikatakot. Dahil sa kanyang dakilang paglilingkod sa Islam, maraming tao ang lumapit sa kanya at humiling na sila ay kanyang tanggapin sa beat. Maraming tao ang humiling sa kanya na tanggapin sila sa ilalim ng kanyang paggabay. Gayunpaman, hindi siya nagmadali hanggang sa dumating ang malinaw na utos mula sa Allah Ta'ala. Nang tanggapin niya ang unang beat, nagsimula ang jamaat ng mga tunay na mananampalataya. Di nagtagal, ipinahayag niya ang kanyang misyon bilang Al-Masih Al-Ma'ud at Mahdi Al-Ma'ud sa utos ng Allah Ta'ala. Noong December 1, 1888, inilathala niya ang isang paunang anunsyo sa pamamagitan ng kanyang pahayag na tabligh, kung saan sinabi niya, "Ako ay inutusan na tanggapin ang beat ng mga taong naghahanap ng katotohanan, nais magkaroon ng tunay na pananampalataya, nais mamuhay sa kabanalan at malapit sa Allah Ta'ala, at nais iwanan ang maruming pamumuhay. Kung sino man ang nakaramdam ng pananabik sa kanyang puso, dapat siyang lumapit sa akin, sapagkat ako ay tinalaga bilang kanyang tagapagtanggol at tagapag-akay. Ako ay mananalangin para sa kanya at ang Allah ay magpapaunlad sa kanya sa pamamagitan ng aking panalangin. Basta't siya ay handang sundin ang banal na mga kondisyon ng beat ng may tunay na pagsuko ng kanyang sarili." Kasabay ng banal na pahayag nito, ibinigay rin ng Allah Ta'ala ang isang propesiya na pahayag sa wikang Arabi. Yadullahi fawqa aydihim. Ang kamay ng Allah ay nasa ibabaw ng kanilang mga kamay. Ipinahiwatig nito na ang sinumang magsagawa ng beat sa kanya ay hindi lamang sa kanya sumusumpa ng katapatan, kundi sa Allah Ta'ala mismo. Pinatutuhanan din ng Allah Ta'ala ang kanyang katotohanan sa pamamagitan ng mga palatandaan at mga himala. Isa sa mga dakilang palatandaan ay ang lunar at solar eclipse na naganap sa Ramadan bilang katuparan ng propesiya ng banal na propeta sallallahu alaihi wasallam tungkol sa pagdating ng Mahdi. Noong 1894, ang buwan ay nag-eclipse sa silangan at noong 1895, ang araw ay nag-eclipse sa kanluran. Maraming matapat at matalino ang tumanggap sa kanya dahil sa palatandaang ito. Narapat lamang banggitin na sa kasalukuyang taon ng Ramadan, muling nagkaroon ng lunar at solar eclipse. Ngunit dapat tandaan na ang solar eclipse ngayon ay hindi kasing lawak na naganap noong panahon ni Hazrat Masih Maud a.s. Ang eclipse noong kanyang panahon ay mas malaki, umaabot mula sa 75% hanggang 100% ng araw. Sinabi niya noon, "Nakikita ko na ang mga tumatanggi sa akin ay hindi kikilalanin ang palatandaang ito, ngunit paglipas ng panahon, unti-unti nilang matatanggap ito." Noong January 12, 1889, muling naglabas si Hazrat Masih Maud a.s. ng isang pahayag na tinawag na Takmil Tabligh, kung saan inilista niya ang 10 kondisyon ng beat. Tulad ng alam natin na ang sinumang nais maging isang tunay na Ahmadi ay kailangang ganap na sumunod sa mga kondisyong ito. Ang ilan sa mga ito ay ang ganap na pag-iwas sa shirk, pagtatambal sa Diyos. Pangalawa, ang pagtalikod sa kasinungalingan, pangalunya, paninirang puri at iba pang kasalanan. Pangatlo,
ang pagiging matatag sa pagsagawa ng 5 beses na pagdarasal at pagsisikap sa pagdarasal ng tahajjud. Pang-4, ang pananatili sa pagiging mapagpakumbaba at pag-iwas sa kayabangan. Pang-5, ang pagiging tapat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, anuman ang dumating na pagsubok. Pang-6, ang pagtalima sa mga aral ng Quran at Sunnah. Pang-7, ang pagiging mahinahon, mapagpakumbaba at mapagparaya sa lahat ng tao. Pang-8, ang pagpapahalaga sa Islam ng higit pa sa anumang bagay, kahit na higit sa sariling buhay at kayamanan. Pang-9, ang patuloy na pagsisikap sa paglilingkod sa sangkatauhan ayon sa sariling kakayahan. Pang-10, ang pananatiling tapat sa pangako ng beat. Ito ay isang panata upang gampanan ang pangakong ito sa Hazrat Masih Maud salam hanggang sa huling hininga at manatiling matatag sa mga turo ng Hazrat Masih Maud salam na pawang naaayon sa Sharia o batas ng Islam na itinuro ng banal na propeta Muhammad SAW. Ito ang mga pundasyon ng ating beat at narapat lamang nating tanungin ang ating sarili. Natutupad ba natin ang mga ito? At gaya ng sinabi ni Hazrat Masih Maud salam na dapat tayong magsumikap sa pagpapalaganap ng Islam at abutin ang sukdulan ng ating pagmamahal sa banal na propeta Muhammad SAW. Ang kalagayan ng kanyang pagmamahal sa banal na propeta Muhammad SAW ay inilalarawan sa kanyang mga salita. Lagi kong pinagmamasdan ng may pagtataka ang Arabo na propeta na si Hazrat Muhammad Mustafa SAW. Pagpalain siya ng libu-libong pagpapala at kapayapaan. Kung gaano kataas ang kanyang katayuan, ang kanyang mataas na antas ay hindi matutukoy at ang epekto ng kanyang kabanalan ay hindi maaaring sukatin ng tao. Nakalulungkot na hindi siya kinilala ng nararapat. Siya ang nagbalik ng tunay na kaisahan ng Diyos, ang tauhid ng Allah Ta'ala na nawala na sa mundo. Siya ay lubos na umiibig sa Diyos at buong pusong nag-alay ng kanyang sarili sa sangkatauhan. Kaya naman ang Diyos na nakakaalam ng mga lihim ng kanyang puso ay binigyan siya ng mataas na ranggo kaysa lahat ng mga propeta na una at huli. Siya ang pinagmumulan ng bawat pagpapala. Ang sinumang nag-aangking may kabutihan ngunit hindi tinatanggap ang pagiging tagapagbigay ng biyaya ng banal na propeta Muhammad SAW ay hindi isang tunay na tao kundi isang kasangkapan ni Shaitan, sapagkat ang susi ng lahat ng kabutihan ay binigay sa kanya. Siya ang taong nagpakita ng perpektong halimbawa sa kanyang personalidad, mga katangian, mga gawa at espiritualidad. Siya ang lubos na ganap, ang pinakaganap na propeta at ang pinakabanal na nilalang. Dahil sa kanyang spiritual na pagkabuhay muli, naganap ang isang bagong yugto ng buhay para sa mundo. Siya ang pinagpalang propeta, si Hazrat Muhammad Mustafa SAW, ang huling propeta, ang pinuno ng mga banal at ang puno ng lahat ng sugo. O mahal na Diyos, ipadala mo ang iyong habag at pagpapala sa minamahal na propeta ng higit pa kaysa sinuman sa kasaysayan. Dahil sa kanyang pagmamahal sa banal na propeta SAW, hinirang si Hazrat Masih Maud salam para sa muling pagsilang ng Islam. Sinabi sa kanya ng Allah Ta'ala, dahil sa iyong pag-ibig at debosyon, itinalaga kita bilang Al-Masih Maud at Mahdi Maud. Ipaalam mo ito sa mundo. Ipinangako ng Diyos na muling pasiglahin ang Islam sa huling panahon at si Hazrat Masih Maud salam ang pinili upang may sakatuparan nito. Ginampanan niya ang tungkulin ng buong katapatan at ipinangaral ito sa kanya mga tagasunod. Ngayong sumumpa kayo ng katapatan sa akin, tandaan na ang Diyos ay nagsabi na ang mga kasama ng Masayas, Masih Maud, ay magiging tulad ng mga sahaba,
mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung gayon, dapat nating tularan ang kanilang halimbawa. Isinalaysay niya kung paano nag-alay ng buhay ang mga sahaba para sa Diyos at sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pinagtiisan nila ang matinding pagdurusa, inabandona ang kanilang mga tahanan at isinasakripisyo ang kanilang yaman, subalit hindi sila natinag sa kanilang pananampalataya. Ano ang dahilan ng kanilang matinding dedikasyon? Ito ay ang dalisay na pag-ibig sa Diyos na naglalagablab sa kanilang puso. Ang mga sahaba ay ang mga perpektong halimbawa ng sakripisyo at katapatan. Ayon sa banal na Quran, inilaan nila ang kanilang sarili sa Allah at sa kanyang sugo. Tulad ng sinabi ni Hazrat Masih Maud a.s. May pangalawang grupo ng mga disipulo ang kanyang mga tagasunod na dapat ipakita ang parehong katangian ng mga sahaba. Ang mga sahaba ay pinuri sa Quran at sinabi ni Hazrat Masih Maud a.s. Kapag tinanong tayo, kayo ba ay tulad nila? Ano ang ating sagot? Kapag sinabi ng Diyos na ang mga tagasunod ng banal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay magiging tulad ng mga sahaba, dapat natin patunayan ito sa ating mga gawa. Isinalaysay niya ang insidente ni Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu nang dalhin niya ang buong kayamanan ng kanyang tahanan sa landas ng Diyos. Nang tanungin siya ng banal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ano ang iniwan mo para sa iyong pamilya? Sumagot siya, iniwan ko sa kanila ang Diyos at ang kanyang sugo. Ang tunay na kahulugan ng pagiging martir, shahid, ay hindi lamang ang pagdanak ng dugo, kundi ang paggawa ng matinding sakripisyo para sa pananampalataya. Ang ating panahon ay hindi isang panahon ng digmaan, kundi ng espiritual na sakripisyo. Dapat nating ialay ang ating kayamanan, panahon at kakayahan sa landas ng Diyos. Kung tunay tayong nagmamahal kay Hazrat Masih Maud a.s. na siyang kinatawan ng banal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat natin itong ipakita sa ating mga gawa. Nagbigay siya ng maraming payo sa jamaat, kabilang ang kung kayo ay lumapit sa akin sa pamamagitan ng bay'at, dapat ninyong gampanan ang inyong tungkulin. Upang matupad ang pangako ng bay'at, dapat ninyong pag-aralan ng banal na Quran, hindi bilang isang kwento, kundi sa pamamagitan ng pag-unawa rito. Binalaan niya ang mga nagbabasa ng Quran ng walang pag-unawa. Maraming nagbabasa ng Quran ng may magandang tinig, ngunit hindi nila ito naunawaan. Ang layunin ng Quran ay hindi lamang bigkasin ito, kundi upang may sabuhay mga aral nito. Ang Quran ay dumating upang ipaalala ang mga nakalimutang katotohanan. Ayon sa pangako ng Diyos, sa bawat panahon ay may ipinapadala siyang guro upang ipaalala ang mga aral ng Quran. Tinukoy niya ang propesiya ng banal na propeta sallallahu alaihi wasallam na sa huling panahon, ang Quran ay babasahin ngunit hindi tatagos sa puso ng mga tao. Sinabi niya, hindi lamang ang ating mga kalaban ang hindi nagpapahalaga sa mga pangako ng Diyos, kundi pati ang mga nagpapanggap na tagapagtanggol ng Quran ay hindi naman ito isinasabuhay. Ang mga taong ito ay nagsasabing sila ay mga tagapangalaga ng Quran, ngunit hindi nila ito ipinapamuhay. Sinabi ni Hazrat Masih Maud a.s. kapag sinubukan silang payuhan ng may pagmamahal, hindi nila ito pinapakinggan. Ngunit bakit hindi sila nakikinig? Dahil wala silang kakayahang makinig. Dapat nating pairalin ng pasyensya at positibong pananaw, sapagkat ito ang utos ng Diyos. Ipinaliwanag niya na kung hindi sa habag ng Diyos, ang Islam ay maaaring naging tulad ng ibang mga relihiyon, isang alamat na lamang. Ngunit ang Islam ay may buhay pa rin, at ito ay nagbibigay ng bagong buhay sa mga tao. Gayunpaman,
May sistema ang Allah Ta'ala. Bagamat hindi natin nakikita, laging may dahilan kung bakit at paano niya ginagawa ang kanyang mga gawain. Sa wakas, ipinaliwanag niya na ang banal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay pinadala upang alisin ang kadiliman at dalihin ang liwanag. Ngayon, ang liwanag na ito ay muling ipinamamalas sa pamamagitan ng Hazrat Masih Maud alaihi salam na nagsabing, ang liwanag na iyon ay hindi nawala. Ako ay sinugo upang ipakita ito sa inyo. Tignan ninyo ito sa pamamagitan ng aking mga mata. Ang ating responsibilidad bilang mga Ahmadi ay ipakita ang liwanag na ito sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Ang Allah ay nagpadala ng kanyang mga propeta upang gabayan ang sangkatauhan, at tulad ng liwanag na ipinadala niya sa katauhan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganito rin pinadala sa panahong ito si Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam upang muling ipakita sa mundo ang liwanag na ito. Ang propeta ng Islam sallallahu alaihi wasallam ay nagpahayag na sa panahong ang Islam ay hubugin ng matinding pagsubok at pang-aapi. Ang Allah Ta'ala ay magpapadala ng isang taong magiging tagapagtanggol nito. Ang taong ito ay tatawagin Masih Maud, ang inasahang Mesiyas, na magkakaroon ng tungkuling basagin ng maling paniniwala ng mga taga-suporta ng krus, kasira salib. Bawat mujaddid, tagapanibago ng pananampalataya ay pinapadala upang labanan ang mga pagsubok ng kanyang panahon. Sa kasalukuyang panahon, malinaw na ang Kristyanismo ay naging masigasig sa pagpalaganap ng kanilang paniniwala. Anupat maraming Muslim ang nalihis ng landas at nahulog sa kanilang impluensya. Ang Allah Ta'ala sa kanyang ganap na kaalaman ay nagpadala ng isang Masih Maud upang iligtas ang Islam mula sa ganitong mga hamon. Ang Islam ay dumanas ng matinding paninirang puri, mga fitna mula sa mga Kristiyano, mga ateista at iba pang tagapagdala ng kabulaanan. Ginamit nila ang kanilang mga salita, panulat at iba't ibang anyo ng panghihikayat upang ilayo ang mga tao mula sa paniniwala sa Allah Ta'ala, sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa Quran. Hindi ba't hinihingi ng katarungan ng Allah Ta'ala sa ganitong panahon, magpadala siya ng isang kasirisalib upang labanan ito? Bagamat ang malakas na impluensya ng Kristyanismo ay hindi na gaya ng dati, ang mga pag-atake sa Islam ay nagpapatuloy. Ginagamit ng mga kalaban ng Islam ang kanilang mga pananalita, aklat at iba pang propaganda upang dungisin ang dangal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gawing kahina-hinala ang Quran. Bukod pa rito, ang mga walang pananampalataya at mga sumasalungat sa relihiyon ay patuloy na nagsusulong ng mga mapanirang adhikain. Sa ganitong kalagayan, responsibilidad ng mga kasapi ng jamaat ng Hazrat Masih Maud alaihi salam na ipagtanggol ang Islam sa pamamagitan ng lohikal at matibay na mga argumento. Dapat nilang ipakita ang dangal, kadakilaan at katotohanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang pagkadiyos ng Quran. Ang Hazrat Masih Maud alaihi salam ay nagpahayag, ako ay sinugo ng Allah Ta'ala bilang ang hinirang ng Masih Maud. Tanggapin ninyo o hindi, ang itinakda ng Allah ay matutupad, hindi ito mapipigilan ninuman, sapagkat matagal itong nakasaad sa mga propesiya ng Islam. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Hindi alintana ang pagtutol at pagsalungat. Ang Islam ay patuloy na magtatagumpay sapagkat ito ang huling relihiyon na itinalaga ng Allah Ta'ala para sa sangkatauhan. Ang mga kaaway nito ay mabibigo sa kanilang mga pagsisikap at ang katotohanan ng Islam ay lalo pang magniningning. Maraming Muslim ang nagtataka kung bakit kailangan ng isang reformador sa ating panahon, ngunit kung kanilang susuriin ang kanilang sariling mga gawain, mapapansin nilang ang kanilang mga amal o mga gawa ay walang bisa at walang sa tamang landas. Bagamat sinasabi nila la ilaha illallah, sinasabi din nila na sila ay nananalangin, nag-aayuno at nagbibigay ng kawanggawa, zakat,
Ang kanilang mga aksyon ay wala sa tunay na diwa ng Islam. Kung talagang ito ay mabubuting gawain, bakit hindi nito ipinapakita ang mga positibong resulta sa kanilang lipunan? Ang kalagayan ng mga Muslim sa mundo ngayon ay patunay na mayroong kakulangan sa kanilang pananampalataya. Maraming kaguluhan, di pagkakaunawaan at moral na kahinaan sa kanilang hanay. Hindi ba't ito ay nagpapakita ng kinakailangan nila na ang isang taong gagabay sa kanila tungo sa tamang landas? Sa kabila ng kanilang panawagan para sa isang tagapagtanggol ng Islam, karamihan sa mga Muslim ay tinatanggihan ng mismong ipinadala ng Allah Ta'ala. Marami sa kanila ang naghanap ng isang musli, reformador, subalit hindi nila kinikilala ang Masih Maud a.s. na isinugo para sa kanila. Ang mga kalaban ng Islam, maging sila ay Kristiyano, walang pananampalataya o mga tagapagpalaganap ng sekularismo, ay patuloy na nagpapakalat ng maling impormasyon. Gayunpaman, ang Allah Ta'ala ay may plano. Sa kabila ng lahat ng paninirang ginawa ng mga kaaway, lalo pang kumakalat ang mensahe ng Hazrat Masih Maud a.s. sa Mashriq wal Maghrib, sa silangan at kanluran. Kahit ang mga matake sa Islam ay sa isang paraan tumutulong sa pagpapalaganap ng mensahe ng katotohanan, ang kanilang matinding pagsalungat ay nagiging dahilan upang mas maraming tao ang magtanong at mag-usisa tungkol sa Islam at sa misyon ng Masih Maud. Ano man ang gawin ng mga kalaban upang tapusin ang jamaat ni Hazrat Masih Maud a.s., ito ay patuloy na lalago at lalawak. Sa katunayan, ang mismong pagsalungat sa jamaat ang naging dahilan ng lalong paglaganap nito. Sinabi niya, ang Allah Ta'ala ay higit na mahabagin kaysa isang ina. Hindi niya nais na ang kanyang nilikha ay mapahamak. Ipinakita niya sa atin ang landas ng liwanag at patnubay. Subalit, kailangan gamitin ninyo ang inyong talino at dalisayan ang inyong sarili. Tulad ng lupa na hindi maaaring maging mataba maliban kung ito ay bubungkalin at lilinisin. Ganoon din naman ang kaluluwa ng tao ay kailangang pagdaanan ng pagsubok at pagsasanay upang maging dalisay. Sa ating panahon, ang Allah Ta'ala ay nagpakita ng kanyang habag sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang Masih Maud upang ipagtanggol ang Islam at ang karangalan ng Propeta Muhammad SAW. Kung walang matinding pagsubok at pananalakay laban sa Islam, hindi na sana kinakailangan dumating ang Masih Maud a.s. Subalit nakikita natin na mula nang gawin niya ang kanyang pahayag, ang pagsalungat sa Islam ay lalo lamang lumalakas. Pinapakita nito na tunay ngang kinakailangan ang kanyang pagdating upang ipagtanggol ang pananampalataya. Ang ilan ay nagsasabi na ang misyon ng Masih Maud a.s. ay isang uri ng negosyo o pagpapayaman. Sinagot niya ito sa ganitong paraan: wala akong dinalang negosyo maliban sa negosyo ng pananampalataya. Kung nais ninyong tawaging negosyo ito, kung gayon ito ay ang negosyo ng pagpapalaganap ng Islam. Kami ay tulad ng mga patay pagdating sa makamundong layunin. Ang aming buhay ay nakatuon lamang sa pananampalataya, tulad ng mga naunang banal na tao at mga imam ng Islam. Ang layunin ng Masih Maud a.s. ay alisin ang mga maling paniniwala at gawing dalisay ang Islam ayon sa mga aral ng Quran. Maraming mga bid'a o maling paniniwala ang lumalaganap sa mga Muslim, kaya't ang kanyang misyon ay dalisayin ang pananampalataya at ipakita ang tunay na aral ng Quran. Sinabi niya, ako ay sinugo upang alisin ang mga huwad na relihiyon at ipakita ang katotohanan ng Islam. Ang aking misyon ay pahayag ang liwanag ng Islam, itampok ang dakilang katayuan ng Propeta Muhammad SAW, ipakita ang tunay na kahulugan ng Quran. Sinabi ng Hazrat Masih Maud a.s.,
ang Allah Ta'ala ay nagpadala ng Quran upang ipakita ang isang napakadakilang awa para sa sangkatauhan, tulad ng sinabi sa Quran, "Wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin," at hindi ka namin sinugo kundi bilang isang awa sa lahat ng daigdig. Lahat ng katangian ng mga naunang propeta ay pinagsama sa katauhan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at lahat ng kaalaman ng naunang mga banal na kasulatan ay nakapaloob sa Quran. Hudal lil muttaqin. Kung kaya ang Quran ay khatamul kutub, ang huling banal na kasulatan, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay khataman nabiyyin, ang huling propeta. Ang ilan ay nag-akusa na ang jamaat ni Hazrat Masih Maud salam ay hindi naniniwala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang khataman nabiyyin. Tinugunan niya ito sa ganitong paraan: kami ay naniniwala sa khataman nubuwa sa mas matibay at mas malalim na paraan kaysa kanino man. Ang mga taong nag-aakusa sa amin ay hindi naunawaan ang tunay na kahulugan nito. Sila ay basta na lamang inuulit ang narinig nila mula sa kanilang mga ninuno, nang hindi naunawaan ang tunay na kahulugan ng salitang ito. Ayon sa Masih Maud salam, ang pagiging khataman nabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nangungulugan na sa kanya natipon ng lahat ng katangian ng naunang mga propeta. Ang kanyang propesya ay hindi natapos sa pamamagitan ng pagputol nito, kundi dahil sa kanyang pagiging ganap na modelo ng lahat ng propeta. Itinatag ng Hazrat Masih Maud salam ang kanyang jamaat upang ipalaganap ang mensahe ng Islam sa buong mundo. Iniutos niya sa kanyang mga tagasunod na magsakripisyo upang ipalaganap ang pananampalataya. Sinabi niya, "Huwag kayong titigil hanggat hindi ninyo naitatag ang kapangyarihan ng Islam sa buong mundo. Itayo ninyo ang kaganapan ng pananampalataya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ipalaganap ang tauhid ng Allah Ta'ala sa lahat ng sulok ng daigdig." Kung tunay nating naunawaan ang kahalagahan ng pananampalatayang ito, kinakailangan nating isapuso ang ating panunumpas sa pamamagitan ng paggawa at pagsisikap. Sinabi ng Hazrat Masih Maud salam, kung ating isasagawa ang ating tungkulin ng may ganap na pagsusumikap, matutupad natin ang layunin ng ating buhay at makakamtan natin ang kasiyahan ng Allah Ta'ala. Sa panahon ng Ramadan, kinakailangang ibayuhin natin ang ating panalangin, palawakin ang ating kaalaman sa Quran at ikalat ang mensahe ng Islam. Sa pamamagitan nito, maitatayo natin ang watawat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buong mundo at madadala natin ang sangkatauhan sa pagsunod sa Allah Ta'ala. Amin. Ang Hazrat Sayyidina Amirul Mu'minin ay nananawagan ng panalangin para sa mga Ahmadi sa Pakistan na dumaranas ng matinding pagsubok at pang-uusig. Ang kanilang mga masjid ay sinisira, ang kanilang mga panalangin ay pinagbabawal at sila ay nililitis sa iba't ibang dahilan. Ya Allah, pagaanin mo ang kanilang kalagayan at protektahan mo sila mula sa pang-api ng kanilang mga kaaway. Dagdag pa rito, nanalangin din siya para sa buong umma ng Islam, naway bigyan ng Allah Ta'ala ng katalinuhan at pangunawa ang buong sambayan ng Muslim upang sila ay magising mula sa kanilang pagkakaidlip, magbalik sa tunay na Islam at maiahon ang kanilang sarili mula sa kasalukuyang krisis. Sa panahong ito, muling nakakaranas ng pang-aapi ang mga Muslim sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hinihiling natin sa Allah Ta'ala na iligtas sila mula sa kawalan ng katarungan at pagkamuhi. Naway bigyan tayo ng Allah Ta'ala ng lakas upang mapanatili ang ating pananampalataya, may pagtanggol ang Islam at may palaganap ang mensahe ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buong mundo. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbil Alamin.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر